Sa mga nagdaang kabanata ay sinabihan ng Diyos ng oras ang ating bida na nakasalalay dito ang kahariang ito. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa kung saan may mga taong pinahihirapan ng mga demonyo. Sa mundong ito ay tanging mga demonyo lamang ang naghahari at alipin lamang ang mga tao. Sinigawan sila ng sundalong demonyo na kung hindi nila matatapos ang kanilang trabaho ay hindi sila kakain. Sa sobrang pagod ng isa at gutom ay nanghina na ito at natamba. Nag-alala naman ang isa sa kanyang mga kasamahan kaya agad itong lumapit sa kanya. Ngunit sa kanyang ginawa ay agad siyang inatake ng demonyo at sabay na sinabihan na huwag itong magsayang ng oras. Dagdag pa niya na ang mga katulad nilang mababang hamak, at ang lahi ninyo ay laging nagpapanggap. Kaya tumayo na ang mga ito at magtrabaho. Sumagot naman ang isa na 3 araw na silang hindi kumakain. Kaya kahit tubig man lang ay bigyan sila para magkaroon sila ng lakas na magtrabaho. Sa sinabi ng lalaki ay napangiti ng sarkastiko ang demonyo at kanyang sinabi na kung ang ibig bang sabihin nito ay wala na siyang silbi na parang isang walang kwentang bagay. Nabahala naman ang lalaki ng kanyang marinig ang sinabi ng demonyo, kaya naman agad siyang nagmakaawa na huwag silang patayin nito. Bigla namang nagkaroon ng lamat ang kalangitan. At biglang lumabas dito ang ating bida. Napatingin naman ang demonyo sa kalangitan at nagtataka siya sa malakas na pagsigaw sa kalangitan. Ngunit dahil sa bilis nito ay hindi niya namalayan na tumama na sa kanya si Zhuang Shishan. At dahil sa puwersa nito pababa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan nakatayo ang demonyo. Nang makita naman ng isang demonyo ang kanyang kasamang sundalong namatay, ay agad siyang sumigaw na inatake sila ng kalaban. Habang ang ating bida naman ay napabuntong hininga at kanyang sinabi na matapos siyang mahulog ng matagal, sa wakas ay nakababa na siya. At mukhang may nabangga siya. Ngunit naagaw naman ang kanyang pansin nang makita niya ang mga tao sa paligid. Kaya agad siyang nagtanong kung nasaang lupalop siya. Ngunit imbes na sagutin siya ay sinigawan siya ng lalaki na pinatay nito ang isa sa mga sundalong demonyo. Kaya mas makakabuti sa kanyang tumakbo o mamamatay ng hindi kanais-nais. Sa sinabi ng lalaki ay nagulat si Zhuang Shishan at wala siyang ideya dito. Ngunit napatigil naman siya nang bigla niyang naramdaman ang mga demonyong dumating sa kanyang likuran. Sumigaw ang isa sa mga demonyo na kung sino ang naglakas loob na lumabag sa teritoryo ng lahi ng mga demonyo. Lalo namang nagtaka ang ating bida nang kanyang marinig ang lahi ng demonyo. Kaya sinabi niya na kung bakit nagpakita rito ang lahi ng mga demonyo. Ngunit napatigil siya nang bigla niyang mapagtanto ang sitwasyon ng mga tao sa mundong ito. Kaya nakumpirma niya na talagang ito ang teritoryo ng lahi ng demonyo. Napagtanto din niya na kung napadpad ba siyang muli sa ibang mundo, na kung saan ang lahi ng mga demonyo. Muling sumigaw ang demonyo na mga hamak na tao, paano ninyo nagawang patayin ang isang sundalong demonyo? At sabay niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na patayin ang ating bida para sa kanya. Mabilis naman na sumugod ang mga ito sa ating bida dahil sa utos ng nakatataas sa kanila. Naging seryoso naman ang ating bida sa ginawang aksyon ng mga ito. Kaya bago pa man makalapit ang mga ito sa kanya ay inunahan niya na ang mga ito at bawat suntok niya ay nawawasak ang katawan ng mga ito. Nabigla din ang pinuno ng demonyo nang lumitaw si Zhuang Shishan sa kanyang harapan sa isang iglap. Napagtanto din niya na malakas ang ating bida kaya naman agad siyang nagmakaawa na huwag siyang patayin nito. Gagawin din niya ang anumang sabihin nito. Ngunit bigla namang kumilos ang ating bida ng mabilis at sa isang iglap ay naglaho ang ulo nito. Ngunit nagtaka siya sa kanyang sarili dahil aksidente siyang kumilos ng masyadong mabilis. Ngunit agad niyang inalis ito at kanyang itinuon ang kanyang pansin sa mga tao, at kanyang sinabi na wala rin namang saysay na magtanong sa kanila. Dahil lubos siyang hindi pamilyar sa mundong ito. Samantala, laking gulat ng isa ng kanyang nasaksihan ang ginawa ng ating bida. Kaya kanyang nasabi na isang taong nasa nascent soul stage, tulad ng pinuno, ay napatay sa isang iglap, hindi ito kapanipaniwala. Kaya marahil ay isa siyang deity transformation stage cultivator, sa pinakamababa. Kaya agad na lumuhad ang mga tao at nagpasalamat ng matindi sa pagligtas sa kanila. Sinabihan naman sila ni Zhuang Shishan na hindi na kailangang magpasalamat, dahil maliit na bagay lang iyon. Pero may ilang tanong siyang gustong itanong sa mga ito. Nasaan siya at bakit inalipin sila ng lahi ng mga demonyo? Ipinaliwanag naman ng isa na ito ang Mining Area 42. Simula nang magkaroon siya ng kamalayan,
alipin na siya rito, pinilit mamuhay bilang isang manero. Napaisip naman si Zhuang Shishan nang marinig niya ito na inalipin na mula pagkabata, gaya ng inaasahan. Ito dapat ang mundo ng lahi ng mga demonyo, kung saan napakababa ng katayuan ng mga tao. Sinabihan din niya ang lalaki na kaya siguro hindi ka pa kailanman nakalabas sa lugar na ito at wala kang masyadong alam tungkol sa ibang bahagi ng mundong ito. Agad naman na kinumpirma ito ng lalaki. Sumigaw naman ang isa pang lalaki na ilang araw na ang nakalipas. Nakahukay sila ng isang batong tapyas habang nagmimina. Mayroon itong nakaukit na mga teksto, marahil isang uri ng tala o kasaysayan. Dagdag pa nito na kung maaari bang tingnan ito ng ating bida, dahil hindi nila kayang basahin ang nakasulat. Hindi naman nagdalawang isip ang ating bida na tignan ito. Makalipas ang ilang mga sandali ay malapit na sila kung saan nakita ng mga tao ang isang batong tapyas. Itinuro ng lalaki na narito na ang kanyang tinutukoy na bato. Agad naman na lumapit ang ating bida upang tignan ito. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang nakaukit sa tapyas na bato. Hindi siya makapaniwala na ito ay ang Yulin Immortal Sect. Nagsaad si Zhong Shishan sa lahat na ito ang batong tapyas ng Yulin Immortal Sect. Nagtaka si Zhong Shishan na kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Dahil base sa mga sinabi ng lalaki ay ito ang mundo ng lahi ng mga demonyo. Nagtanong naman ang lalaki sa kanya na kung ano ang Yulin Immortal Sect. Sumagot naman si Zhong Shishan na ito ang sekta para sa mga Immortal Cultivator. Naalala naman ng isang lalaki na narinig niya mula sa mga sundalong demonyo na may isang sekta sa timog na kabundukan, na kasalukuyang sinasakop ng lahi ng mga demonyo. At mayroon pa raw isang cultivator na tao na nakulong sa lugar na iyon. Nagulat naman si Zhong Shishan nang kanya itong marinig. Kaya tinanong niya ang mga ito na kung marami bang mga demonyong nagbabantay sa lugar na iyon. At kung gaano sila kalakas, sa tansya ng mga ito. Agad naman na sumagot ang lalaki na iilan lang ang mga sundalong demonyo na nagbabantay sa bundok, pero may isang general na demonyo na nagbabantay sa piitan. Ang lakas niya ay tila katumbas ng isang cultivator sa body integration stage. Hindi mo naman siguro seryosong balak pumunta roon para iligtas ang isang tao. Nang marinig ito ni Zhong Shishan ay kanyang nasabi na ang isang cultivator sa body integration stage ay hindi isang banta sa kanya sa kasalukuyang estado niya. Sinabihan niya ang mga ito na aakyat siya sa bundok upang magsiyasat. Inutusan din ni Zhong Shishan ang lahat na dapat kayong magmadali at umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Patay na ang mga nagpaalipin sa inyo, pero hindi magtatagal bago dumating ang kanilang mga kasama. Lisanin ninyo ang lugar na ito bago pa sila magsimulang maghanap. Matindi naman ang pasasalamat ng mga tao sa kanya, sa pagliligtas sa kanila. Ngunit kailangan din na ingatan ng ating bida ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang mga sandali ay lumipat na ang eksena na kung saan mabilis na tumatalon ang ating bida sa kabundukan. Nagtataka din siya dahil halos pareho lang ang daang ito. Kaya hinala niya na kung talagang ito ang Yulin Immortal Sect. Ngunit bigla siyang napatigil nang makita niya ang maraming bangkay sa daan, isa sa mga disciples ng Yulin Immortal Sect. Dahan-dahan na naglakad si Zhong Shishan habang sinusuri ang paligid. Nagulat din siya dahil batay sa kanilang kasuotan, lahat ng mga bangkay na ito ay panloob na disipulo ng sekta. Ngunit naagaw naman ang kanyang pansin sa isang pamilyar na tao. Halos hindi din siya nakagalaw agad sa kanyang nakikita. Dahil ang matandang ito ay walang iba kung hindi ang Elder Supreme ng Yulin Immortal Sect. Nakaramdam ng kakaiba si Zhong Shishan sa mga nangyayari. Kaya agad niyang kinuha ang bangkay ng Elder Supreme. Umaasa din siya na sana ay buhay pa ang matandang ito. Kaya sinubukan niya itong gisingin sa pag-aakalang buhay pa ito. Ngunit bigla naman dumating ang mga sundalong demonyo at napansin nila ang ating bida. Kaya agad silang lumapit dito at sinabihan nila ang ating bida na ang lakas ng loob nito. At kung akala ba nito ay maaari na lang niya nahawakan ang mga bangkay ng walang pahintulot. Napuno naman ng galit ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng demonyo. Kaya sa isang iglap ay agad niya itong pinagpapaslang ng walang kahirap-hirap. Sa tindi din ng kanyang galit ay winasak niya ang lugar. Pagkatapos ay gumawa siya ng hukay para sa Supreme Elder. Inilibing niya ito dito upang magkaroon ito ng magandang libingan. Matapos niya itong gawin ay agad siyang naglakad patungo sa sinasabi ng mga lalaki na kung saan may isang cultivator na nakulong.
Sa lugar naman na ito ay nandito ang general na demonyong nagbabantay. Naramdaman din niya na may mabilis na lumalapit sa kanya, kaya tinanong niya ito na kung sino ito. Ngunit ang ating bida na nasa seryosong ekspresyon ay walang pag-aalinlangan na naghanda ng kanyang atake. At sa isang iglap ay nahiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Naging seryoso din ang ating bida dahil pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Kaya bago niya ito sirain ay sinuri niya muna ang lugar. Matapos niyang suriin ang lugar ay agad niyang pinakawalan ang kanyang malakas na suntok. Sa lakas ng suntok ng ating bida ay nawasak ang harang ng lagusan. Nagtaka naman ang cultivator sa nangyari. Habang ang ating bida naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Nagtanong naman ang cultivator na kung sino ang dumating. Kanya ding sinabi na pagkalipas ng napakaraming taon, hindi niya inakalang may darating upang iligtas siya. Tinanong din niya ang ating bida kung kasama ba ito sa mga rebelde. Matindi naman ang pasasalamat ni Zhong Shishan dahil buhay ito hanggang ngayon. Tinawag din niya itong Fang Chanshua na isa sa kanyang mga kaibigan. Nagtaka si Fang Chanshua dahil ang boses na kanyang naririnig ay pamilyar sa kanya. Kaya nang maalala niya ito ay agad niya itong tinawag na Zhong Shishan. Muling nagsalita si Fang Chanshua na kung talaga bang siya ay si Zhong Shishan. Kinumpirma naman ito ni Zhong Shishan na tama at siya ito. Tinanong naman siya ni Zhong Shishan na kung anong nangyari sa kanyang mata. At kung hindi na ba ito nakakakita. Sumagot naman si Fang Chanshua na nilason nila siya at binulag. Bagaman hindi siya makakita gamit ang kanyang mata, ang panloob niyang paningin ay nakakakita ng higit pa. Nakiusap din si Fang Chanshua na kung maari niya bang hawakan ang mukha ni Zhong Shishan kahit sandali. Agad naman na lumapit ang ating bida sa kamay ni Fang Chanshua. Nang mahawakan naman ni Fang Chanshua ang mukha ng ating bida ay nakumpirma niya na talagang ito ang ating bida. Ngunit nagtataka siya dahil hanggang ngayon ay hindi nagbago ang hitsura ni Zhong Shishan. Dagdag pa niya na papanong nangyari na buhay pa din ang ating bida. Naguluhan naman si Zhong Shishan sa sinabi ni Fang Chanshua, kaya tinanong niya ito na kung anong ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Fang Chanshua na sa lihim na kaharian, nahatak ka sa isang puwang na bitik, at inakala ng lahat na patay ka na. Nawawala ka na sa loob ng 120 taon. Nagulantang si Zhong Shishan nang marinig niya na 120 taon na ang lumipas. Kaya tinanong niya si Fang Chanshua na kung nasa mundong ito ba siya sa 120 taon sa hinaharap. At kung ano nga ba talaga ang nangyari rito. Sa tanong ni Zhong Shishan ay napaisip si Fang Chanshua na mukhang nahatak siya sa panahong ito dahil sa isang puwang na bitik. Kaya ngayon, nagkakatugma na ang lahat. Muling ipinaliwanag ni Fang Tianshou na hindi nagtagal matapos kang mawala, sinalakay ng mga demonyo ang Divine Continent. Halos nilipol nila ang lahat ng human cultivators at tuluyang sinakop ang mortal realm. Samantala, upang protektahan ang sarili, isinara ng immortal realm ang koneksyon nito sa human realm. Nagulat si Zhong Shishan nang kanya itong marinig. Kaya nasabi niya na kaya pala nakita niya ang inalipin ng mga demonyo ang mga tao. Ngunit nagtaka si Zhong Shishan dahil sinasabing halos hindi malalampasan ang hadlang sa pagitan ng mga mundo. Kaya paano nila nagawang sirain ito? Ipinaliwanag ni Fang Chanshua na noong sinaunang panahon, ang Desolate Realm ay orihinal na bahagi ng Divine Continent. Gayunpaman, noong digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, napilitang itaboy ng lahi ng tao ang Desolate Realm, at isang makapangyarihang nilalang ang Hamati rito mula sa Divine Continent. Sa madaling salita, ang Desolate Realm ay nasa pagitan ng Divine Continent at iba pang mga mundo, parang isang ekstensyon ng Divine Continent. Dahil dito, hindi mahirap muling buksan ang hadlang sa pagitan ng mga mundo. Nagalit naman si Zhong Shishan nang kanya itong marinig kaya tinanong niya si Fang Chanshua na kung sino ang nasa likod nito. At huwag mong sabihing may taksil sa hanay ng mga tao. Sumagot si Fang Chanshua na ang pinagmulan ng kalamidad na ito ay nakita na din ng ating bida. Siya rin ang parehong demonyo na noon ay gumamit ng isang bangkay upang muling mabuhay. At muling isinilang sa lihim na kaharian. Ang kanyang pangalan ay Autumn. Nagtaka si Zhong Shishan dahil alam niyang nahigop ito sa bitak ng kalawakan. Kaya paano siya buhay pa rin? Bigla namang lumitaw ang kanyang system at nagsaad ito na ang pangunahing misyon ay patayin ang demonyo, kung hindi, buburahin ng sistema ang host. Dito na napagtanto ng ating bida na talagang buhay pa ang demonyong nakalaban niya.
Kaya sinabihan niya ang kanyang sistema na maghintay ng sandali dahil isa itong ganap na aksidente. Ngunit ginamit ng sistema ang erasure shock. At nagsaad ito na ang direktang tama ay ganap na bubura sa host mula sa pag-iral. Agad naman na iniwasan ng ating bida ang lahat ng atake, habang kanyang sinasabi may gusto pa siyang sabihin. Kaya hayaan siyang ipaliwanag ang sarili niya. At huwag itong maging walang puso. Noon, naglabas lang ito ng sapilitang eliminasyon na misyon, pero hindi naman ito nagtakda ng takdang oras. Kaya teknikal na hindi pa siya nabigo. Natigilan naman ang sistema sa sinabi ni Zhong Shishan. At napaisip siya na mukhang tama ang host, kaya baka nga isa na namang system bug ito. Matapos niyang makapag-isip ay kanyang sinabihan ang ating bida na mukhang sinuwerte ka ngayong pagkakataon. Napabuntong hininga naman si Zhuang Shishan dahil muntik na siyang burahin ng kanyang sistema. Napaisip naman si Fang Chanshua na kung ano ang ingay na iyon ngayon lang. Ipinagpatuloy ni Fang Chanshua ang kanyang paliwanag na si Autumn ay nasa antas ng hari ng mga demonyo mula pa noong muli siyang isinilang, nakatumbas ng antas ng Mahayana. Ang pamumuhay sa isang bitik ng kalawakan ay hindi ganap na imposible para sa kanya. Sinabi naman ni Zhong Shishan na sa antas ng Mahayana. Kaya pala napakahirap niyang patayin noon. Kung hindi dahil sa mga patakaran ng lihim na kaharian na pumipigil sa kanya, malamang hindi na tayo nakaligtas. Pero kahit nasa antas ng Mahayana, imposibleng mabasag niya ang mga harang ng kaharian, kaya paano niya nagawa iyon? Sinabi naman ni Fang Chanshua na sinamantala niya ang pagkakataon. Napatigil ang kanyang sinasabi nang biglang maramdaman niya ang aura ng demon. Sa kanyang vision ay nakita niya ang dalawang demonyo na parating sa kanilang lokasyon. Kaya nababahala niyang sinabi na may dalawang Demon King na patungo sa kanila. Sinabihan din niya ang ating bida na lumabas na ito dito, at tumungo sa walang hanggang dagat, dahil nandoon ang kanilang base. Hindi naman narinig ng ating bida ang kanyang sinabi dahil sa nasa malalim ito na pag-iisip. Nasabi pa nga niya na ang lakas ng isang hari ng mga demonyo sa antas ng Mahayana. Dagdag pa niya na kung kaya niya na bang talunin ang mga ito ngayon. Upang masiguro niya ang kanyang panalo ay tinanong niya ang kanyang sistema na kung ilan na ang kanyang physical attributes sa ngayon. Agad naman na ipinakita ng sistema na ang kanyang physical attributes ay nasa 2,000 na. At sapat na mataas na antas ng mga pinagmumula ng kristal at isang 18 antas na demon core, maaari kang umusad sa susunod na yugto ng pagpapatibay ng mga kalamnan. Nagulat naman si Zhuang Shishan nang makita niya ang kanyang physical attributes, kaya tinanong niya ang kanyang sistema na kung paano tumaas ng husto ang kanyang physical attributes. Sinabihan naman siya ng sistema na una, ang agos ng panahon sa loob ng bitik ng kalawakan ay labis na nagpahusay sa pisikal na katangian ng host. Nasabi ni Zhong Shishan na tama ang bitik ng kalawakan. Ang pakiramdam ng pagkapunit sa katawan niya ay mas masakit pa kaysa sa banal na puso ng daw na apoy. Inakala din niya talaga mamamatay na siya. Muling nagsaad ang sistema na pangalawa, ang pagguho ng panahon na naranasan ng host sa ilog ng panahon ay talagang naganap. Gayunpaman, dahil nagising ng host ang sistema ng pagpapatibay ng mga kalamnan, ang pisikal na katangian ng kanyang mga kalamnan ay lalo lamang lumakas sa paglipas ng panahon. Nagsaad si Zhong Shishan na kaya pala hindi siya natuyo at namatay sa ilog ng panahon. Pangatlo, ang host ay naglakbay 100 taon sa hinaharap. At ang paglago ng pisikal na katangian ng mga kalamnan ay konektado rin sa panahon. Ibig sabihin, nakamit mo ang katumbas ng 100 taong halaga ng pagsulong. Muling nasabi ni Zhong Shishan na noon, sa 300 pisikal na katangian, kaya niya nang lumaban-laban sa mga nasa antas ng integration. Ngayon, sa 2,000 pisikal na katangian, hindi na dapat maging problema ang pagtalo sa isang nasa antas ng Mahayana. Kaya sinabihan niya si Fang Chanshua na huwag na itong mag-alala, dahil isang hamak na hari ng mga demonyo ay wala ng laban sa kanya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Huwag itong mag-alala dahil ang Demon King ay walang laban sa kanya. Ngunit mariin na tumanggi si Fang Chanshua dahil kailangang umalis na ng ating bida ngayon din. Nagulat naman si Zhong Shishan sa gusto ni Fang Chanshua.
Huwag din itong mag-alala, dahil may silbi pa siya sa mga demonyong ito. Kaya hindi nila kukunin ang kanyang buhay. At ang pinakamahalaga, si Zhuang Shishan ay espesyal. Ngayong bumalik ka na, nagkaroon ng dagdag na alas ang sangkatauhan. At hindi nila maaaring alertuhan ang kaaway. Kaya kailangan na nitong umalis ngayon. At tumungo ito sa walang hanggang dagat at hanapin ang kanilang base. At ang pag-ataking ito ay iisipin lamang ng mga demonyo bilang isa na namang paghihimagsik ng mga tao. Sa sinabi ni Fang Chanshua ay kanyang sinabi na kung ganun ay aalis na siya ngayon, ngunit ingatan nito ang kanyang sarili. Agad na umalis si Zhong Shishan ng mabilis upang hindi maabutan ng mga demonyo. Makalipas ang ilang mga sandali ay makikita na pinahihirapan na muli si Fang Chanshua. Nagsaad ang isa na ang taong ito ay talagang ang matigas ang ulo. Ayaw niya talagang magsabi ng kahit ano. Muli niyang tinanong si Fang Chanshua na kung ang pag-ataking ito ba ay isinagawa ng paghihimagsik ng mga tao. At kailangang sabihin ito sa kanya, at saan matatagpuan ang kanilang base. Hindi naman sumagot si Fang Chanshua bagkus ay sumigaw lamang ito. Nagsaad naman ang isang demonyo na kalimutan na ito. Wala nang saysay pang ipilit ito. Kung wala tayong makukuhang anumang kapaki-pakinabang mula sa kanya, wala nang saysay na buhayin pa siya. Patayin na lang siya at gamitin ang Soul Devourer upang kunin ang katotohanan. Nang marinig ni Fang Chanshua ito ay nabahala siya sa maaring mangyari. Agad naman na inihampas ng demonyo ang katawan ng kawawang si Fang Chanshua. Muling nagsaad ang isa na isang tulad niya, na nasa rurok ng antas ng hari ng mga demonyo, ay kayang gumamit ng Soul Devouring method upang makuha ang impormasyong gusto niya. May pagkakataon pang ang makuha niya ang ilan sa mga kakayahan ng kanyang target. Hinawakan na din niya ang ulo ni Fang Chanshua, at sabay na sinabi na ito na ang huli nitong pagkakataon. Sinabihan naman siya ni Fang Chanshua na hinding-hindi nito makakamit ang layunin nito. Nang marinig ito ng demonyo ay agad na ginamit nito ang kanyang Soul Devouring method, dahil dito ay napasigaw si Fang Chanshua habang nasa proseso. Nang mahiwalay sa kanyang ang kanyang kaluluwa ay unti-unti na itong nanghina. Agad naman na sinimulang kainin ng demonyo ang kanyang kaluluwa, at kasabay ng dahan-daang pagbagsak ng kanyang katawan. Nasabi din niya na noon, lahat ay napakalabo. Pero nang muli kang lumitaw, sa wakas ay nasilayan niya kung ano ang maaaring maging hinaharap. Ikaw lamang ang makakagawa ng malaking pagbabago nito. Napasigaw ang demonyo matapos niyang kainin ang kaluluwa ni Fang Chanshua. Tinanong siya ng kanyang kasama na kung nakakuha na ito ng impormasyon. Agad naman na sumagot ito na tulad ng inaasahan mula sa isang Fate Master, binura ng taong ito ang sarili niyang alaala bago siya namatay. Gayunpaman, hindi ito tuluyang nabura, may isang maliit na bakas pang naiwan. Ang mga taong umatake sa lugar na ito ay tumungo patungo sa walang hanggang dagat. Agad na kumilos ang isang general na wala ng panahon para mag-aksaya, bilasan na nila at habulin ito. Mabilis silang lumabas sa lagusan at ginamit ang buong bilis upang maabutan nila si Zhong Shishan. Samantala, patuloy na tumatalon ang ating bida ng mabilis. At kanyang nasabi na ang walang hanggang dagat ay matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng timog na rehiyon. Upang makarating doon, kailangan niyang tawirin ang 10,000 halimaw na bulubundukin. Ngunit nabigla siya nang bigla niyang naramdaman ang dalawang Demon King. At agad itong hamarang sa kanyang daraanan. Na nagpatigil sa kanya, nagtaka siya na kung bakit napunta ang mga demonyong ito dito. Isa pa, hindi nila matukoy ang kanyang aura. O hindi naman kaya ay may nakuha sila mula kay Fang Tianshou. Nagtaka naman ang isang Demon King dahil nag-iisa lamang ito. Sinabihan naman siya ng isa na huwag kang magpakampante, dahil tinalo pa rin niya ang general ng mga demonyo na nagbabantay. Agad na inilabas ng isang Demon King ang kanyang artifact, na ikinagulat ng ating bida. Dahan-dahan din siyang kinuha nito ng walang kahirap-hirap. Nasabi din niya na ito ay isang magical artifact. Agad niyang ginamit ang kanyang bilis at kanyang sinabi na kung mahigop siya nito, siguradong malaking gulo ang kahaharapin niya. Nagulat naman ang Demon King sa kanyang nakita at kanyang sinabi na kahit ang Purple Gold Gourd ay hindi siya kayang higupin. Agad naman na kumilos ang isa upang atakehin ang ating bida. Nang makalapit siya ay agad niyang binigyan ng isang malakas na atake ang ating bida na hindi niya naiwasan. Kaya hindi niya na nagawang pigilan na higupin siya ng magical artifact.
Nakangiti ang Demon King at kanyang sinabi na kung ayaw nitong mamatay, mas mabuting sagutin siya nito ng tapat sa susunod niyang tanong. Sa loob naman ay muling tumakbo ng bilis si Zhong Shishan. At kanyang sinabi na kung sa tingin ba ng mga ito ay mapipigilan siya. Dahil walang pagkakataon na mangyayari iyon.